Nang umagos ang dugo ngang aking ina sa hagdanan, ngumiti ang sarili kong lolo. Tayo na lang dalawa ngayon, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Ang alaalang iyon, kahit 60 taon na ang lumipas, ay nakatatak pa rin sa aking isipan na parang paklat na hindi kailanman nahihilom. Iyon ang simulang ng aking personal na impyerno at siya ring panimulang ang tunay na kwentong itinago ko sa buong buhay ko. Ngayon, napagpasyahan kong basagin ang aking katahimikan, hindi para muling danasin ang sakit, kundi para maksindi ang kandila sa kadiliman. Isang lantarang katotohanan tungkol sa kalupitang nakatago sa likod ngang pinto ngang isang pamilya, tungkol sa hindi kapanipaniwalang katatagan ng isang bata, at tungkol sa paglalakbay upang makahanap ng liwanag mula sa abo. Kung nakikinig ka mula sa anumang bahagi ng mundo, mag-iwan ng komento at mag-subscribe dahil may mga katotohanang kailangang kumalat kahit na maring yumanig ito sa iyong mga paniniwala. May mga kwento, gaano man kasakit, na dapat isalaysay. Isinilang ako sa isang simplang bahay sa tabingang Laguna de Bay sa isang bayan sa Laguna. At tudwa, ito ay isang bahay na yari sa kahoy, na may sahig na lumalangit-ngit kapag kami ay naglalakad at mga dingding na nagpapapasok ng malamig na hangin sa mga gabing mainit. Mayroon kaming maliit na beranda kung saan matatanaw ang lawa at ang iba pang mga bahay na nakakalat sa pampang. Doon ako nanirahan sa maunang taon ng aking buhay. Sa pagitan ng amoy ngang sariwang isda at ng huningang nga ibong Maria Capra na kumikinangsam nga puno sa takip silim. Ang aking ina, si Rebecca Reyes, ay isang matatak na babae, isa sa mga hindi yumuyuko kaninuman. Nagtatrabaho siya bilang isang hilot sa aming komunidad. Alam niya ang lahat ng mga halamang gamot at lunas mula sa kagubatan. Ang makababayhan ay dumadayo pa mula sa malayo upang makpagamot sa kanya. Mula sa murang edad, tinutulungan ko na siya, nangongolekta ng gadahon at ugat na kailangan niya, at natututunan ang ngalihim ng gahalamang nakapagpapagaling. Ang aking ina ay may mahabang itim na buhok, laging nakapusot, at mga matang kayumanggi na tila nakikita ang kaluluwa ng isang tao. Siya ay mahigpit, ngunit may puso siyang sinlaking ng mundo. Ang aking ama, si Miguel Santos, ay hindi masamang tao, ngunit hindi kailanman naging mapayapa ang kanilang pagsasama. Naalala ko ang mga pag-aaway na umalingaw-ngaw sa bahay sa gabi kapag akala nila ay tulog na ako. Nagtatrabaho siya sa mga bukirin, malayo sa amin ng ilang buwan, at kapag bumabalik siya, ang bahay ay nagiging isang larangan ng digmaan. Hindi ko masabi kung sinasaktan niya ang aking ina dahil hindi niya ipinapakita sa akin ang nga ganoong bagay. Ngunit ang mga sigaw at ang kanyang pagyak sa gabi ay nagsasabi sa akin na hindi maganda ang mga bagay-bagay. Noong ako ay 4 na taong gulang, isang maulan na hapon ng Enero, tinipon ng aking ama ang kanyang ilang gamit sa isang balutan at sinabing alis na siya. Hindi ko na kaya ang buhay na ito, Rebecca. Mas mabuti pa kayo ang anak mo kung wala ako. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Umiyak ang aking ina ng ilang araw, ngunit pagkatapos ay bumangon siya tulad ng dati niyang ginagawa. Tayo na lang dalawa ngayon, Sofia. Sabi niya sa akin habang tinatirintas ang aking buhok sa umaga bago pumasok sa eskwela. Ang aming buhay ay sumunod sa isang simple ngunit masayang takbo sa loob ng ilang taon. Sa umaga, pumapasok ako sa paralan ng bayan kung saan natuto akong magbasa at magsulat kasama ang aking guro, si Ginang Cruz, isang pasensyosang ginang na nagtuturo sa amin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kapag masyadong mainit sa silid-aralan. Sa hapon, tinutulungan ko ang aking ina sa mahalamang gamot o nakikipaglaro sa ibang mga bata sa tabing lawa. Gusto kong tumalon sa tubig ng lawa, mahanap ng maliliit na kayamanan sa pampang pagkatapos ng baha, at makinig sa mga kwento nga matatanda tungkol sa mga kapre, tikbalang, at iba pang nga engkantong kagubatan. Ang aking pinakamatalik na kaibigan ay sina Ila at Poppy, mga anak ng galapit na mangingisda. Naglalaro kami ng mamanikang gawa sa tuyong dahon ng mais, taguan sa pagitan ng nga bahay, at kung minsan ay tinutulungan ang kanilang maama na maglinis ng isda kapalit ng isang pirasong sokolateng tablea. Ito ay isang simpleng buhay, ngunit hindi ko alam na mahirap kami. Nasa akin ang lahat ng kailangan ng isang batang babae. Pakain sa mesa, isang inang nagmamahal sa akin, at ang kalayaan ng kagubatan at lawa. Nagbago ang lahat noong ako ay 9 na taong gulang.
Isang maulap na hapon, may kumatok sa aming pinto. Ito ay ang aking lolo, si Geronimo, ang amang aking ina. Halos hindi ko siya kilala. 2 o 3 beses ko pa lang siyang nakita sa buong buhay ko. Siya ay isang matangkad na lalaki na may malalapat na balikat at isang tingin na nagpapakilabot sa akin. Dumating siyang basang-basang ulan na may maliit na balutan ng damit at isang masungit na ekspresyon. Rebecca, kailangan kong matutuluyan, ang tanging sinabi niya. Naatubili ang aking ina sa pinto, tensyonado ang kanyang katawan na parabang gusto niyang harangan ang pasukan, ngunit sa huli ay pinapasok niya ito. Tatay ko siya, Sofia, paliwanag niya sa akin mamaya sa mahinang boses. Hindi mo maaring talikuran ang pamilya, kahit na mahirap. Ang tungkulin sa magulang at mga ugnayan sa pamilya ay maring magdala sa atin sa mga hindi inaasahang panganib. Walang kamali-mali ang ina ni Sofia na sa pagbukas niya ng pinto, binuksan din niya ang pinto ng impyerno para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. At ganun na nga, nagsimulang lumitaw ang unang senyales ng paparating na bagyo. Sa simula, tumutulong pa aking lolo sa mga gawaing bahay. Kinukumpuni niya ang sirang tabla, nangingisda para sa aming pagkain, at nagdadala ng panggatong para sa kalan. Ngunit hindi nagtagal, napansin kong may mali. Kakaiba ang tingin niya sa aking ina, na parabang lagi siyang galit dito. Kapag akala niya ay walang nakatingin, kinukuha niya ang mga halamang gamot ni inay at itinatapon at sasabihin sa huli na kinain ng magadaga. Sa gabi, naririnig ko siyang nagbubulungan mag-isa, nagsasabi ngang mga bagay na walang katuturan. Nagsimulang magbago ang aking ina. Naging mas tahimik siya, mas balisa. Minsan, nahuhuli ko siyang umiyak, nakatago sa likod ng bahay. Wala ito, anak, sabi niya, mabilis na pinupunasan ang kanyang magaluha. Pagod lang ako, ngunit alam kong higit pa ron. May nagbago sa aming tahanan sa pagdating ng aking lolo. Nagsimulang magbulungan ang tao sa bayan. Minsan, hinawakan ni Aling Nena, ang pinakamatandang hilot sa bayan, ang braso ng aking ina pagkatapos ng isang panggagamot at sinabing, "Mag-ingat ka sa lalaking iyan sa bahay mo, Rebecca." Mabigat ang anino niya. Umiling lang ang aking ina at hinila ako palayo. Ang pagsiklap ng galit ng aking lolo ay nagsimula ng banayad. Una, mga bulong at insulto lamang kapag sinasalungat. Pagkatapos, nagsimula siyang mambasak ng mga bagay kapag ninenerbiyos. Isang plato, isang kaldero, isang silya. Ipinapadala ako ng aking ina sa bahay ni Ila kapag napapansin niyang mayroon siyang masamang araw tulad ng tawag niya rito. Hindi masama ang lolo mo, Sofia. Sinusubukan niyang ipaliwanag sa akin. May sakit siya sa isip. Hindi niya kasalanan. Ngunit nakikita ko ang takot sa kanyang nga mata. Ang parehong takot na nagsisimulang lumaki sa loob ko. Isang araw pag-uwi ko mula sa eskwela, nakita ko ang aking ina na may itim na mata. Nabunggo ako sa kantong pinto, anak, ang paliwanag niya. Ngunit ng gabing iyon, narinig ko ang aking lolo na sumisigaw sa kanya. Kapareho ka ng nay mo, walang silbi. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo kapag lumalabas ka kasama ang mahalamang gamot mo? Sa mga sumunod na buwan, ang aming bahay ay naging isang lugar ngang mabibigat na katahimikan at bigla ang sigawan. Nagsisimula kong maunawaan na ang aking lolo ay hindi lamang isang taong may sakit. May mas madilim sa loob niya. Isang bagay na tila lumalaki araw-araw. At ang pinakamasama, nagsisimula na itong bumaling hindi lamang laban sa aking ina, kundi pati na rin sa akin. Nang maging 12 taong gulang ako, hindi na matiis ang sitwasyon sa bahay. Tila may 2 tao sa loob ng aking lolo Geronimo. Minsan, kalmado siya. Nag-uwi pa siyang malilit na regalo mula sa palengke, isang makulay na laso para sa aking buhok, isang kakaibang prutas na hindi ko pa natitikman. Ngunit parabang may isang itim na ulap na maring bumaba sa kanya anumang oras nang walang babala. Naaalala ko ang isang partikular na araw. Ang bispras ng aking 12 kaarawan. Nahanda ang aking ina ng bibingka na may mani, ang paborito ko. Bihira siyang kumanta. Ngunit nang hapong iyon ay mahina siyang humuhuni habang binabati ang masa sa malaking mangkok na luwat. Nakaupo ako sa banig sa kusina, nagbabalat ng mani.
masaya sa bihirang sandalingang kapayapaan. Inay, sa tingin mo po ba makakaroon ng pista sa taon na ito? Tanong ko, nangangarap sa mga sayawan at sigangang pista na ginaganap sa plasangang bayan. Kung lolubin ng Diyos. Anak, nakausap ko na si Aling Miller na igawa kang magandang bestida para sa sayawan. Noon bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang aking lolo sa kusina. Namumula ang mga mata, amoy lambanog. Dumiretso ang tingin niya sa bibingka na inihahanda ng aking ina. Anong pag-aksaya ito, Rebecca? Ginagastos ang kakarampot nating pera sa mga kalokohan. Kaarawan ng bata bukas. Tay, hindi pa aksaya ang ipagdiwang ang buhay nga nako. Tumawa siya ng tuyo. Isa sa matawang nakpapalamig sa aking tiyan. Anak mo, isang dagdag na bibig na pakakainin tulad mo. Walang silbi kundi magdulot ng problema. Humarap sa akin ang aking ina. Tensyonado ang mukha ngunit sinusubukang ngumiti. Sofia, pumunta ka sa bahay ni Ila para kunin ang nga dahon ng yerbabuena na ipinakuha ko. Sige na. Alam ko ang ibig sabihin nun. Ito ang paraan niya ng pagsasabi sa akin na umalis kapag nararamdaman niyang malapit nang sumabo ang aking lolo. Mabilis akong umalis, ngunit hindi ako pumunta sa bahay ni Ila. Nanatili ako sa ilalim ng bintana at nakinig. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko, tay. Mabait siyang bata, magaling na estudyante. Magiging isang tao siya sa buhay. Isang tao sa buhay? Dito sa limot na bayang ito? Nabubuhay ka sa isang mundong pantasya. Rebecca, tulad ng nanay mo, puno nga walang kwentang pangarap. Huwag mong isali ang nanay ko dito. Sapat na ang pinahirapan niya sa buhay dahil sa iyo. Mabilis ang tunok, parang sampal. Pagkatapos, katahimikan. Sa susunod na magsalita ka sa akin ganyan, hindi lang sampal ang aabutin mo. At ang batang iyan, oras na para matutunan niya ang lugar ngang isang babae sa bahay na ito. Tumakbo akong umiyak at nagtago ang ilang oras sa tabi ng lawa. Pagbalik ko, may pulang marka ang muha ang aking ina sa isang gilid, ngunit natapos niya ang bibingka. Umalis na ang lolo ko, ayos lang ang lahat, anak. Pagsisinungaling niya. Niyakap ako ng mahigpit. Ipagdiriwang natin ang kaarawan mo bukas, kahit tayong dalawa lang. Nang gabing iyon, lumapit siya sa aking banik at umupo sa tabi ko. Iba ang kanyang boses, mahina at apurahan. Sofia, kailangan kong mangako ka sa akin ng isang bagay. Kung isang araw ay wala na ako dito, kailangan mong maging matatag at kailangan mong umalis sa bahay na ito. Naintindihan mo ba? Hanapin mo si Aling Nena, alam niya ang gagawin. Bakit niyo po sinasabihan? Nay? Iwan niyo po ba ako? Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi. Mahal ko? Hindi sa sarili kong kagustuhan. Ngunit minsan, ang buhay ay may mali kong hindi mo inaasahan. Hinaplos niya ang aking buhok at hinalikan ang aking noo. Mangako ka lang na aalalahanin mo ang sinabi ko. Pangako po? Nay, ngunit hindi ko talaga naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ba? O, ngunit isang bahagi sa akin ang nakaintindi. Hindi ba, mga mahal? Ang isang pangakong binitiwan sa dilim ng isang bata ay parang pinakamabigat na bato sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit alam kong ang bigat ng kanyang nga salita ay mananatili sa akin matagal na matapos lumamig ang kanyang halik sa aking noo. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magtago nga bagay ang aking ina sa paligid ngang bahay. Isang beses, nahuli ko siyang naglilibing ngang isang maliit na supot na tela sa ilalim ngang isang maluwag na tabla sa sahig. Ano po yan? Nay, nagulat siya, ngunit malungkot na ngumiti. Lihim natin ito, anak. May kaunting pera akong naipon at ang address ng pinsan kong si Veronica sa Maynila kung sakaling kailanganin mo. Ngunit lihim natin ito, okay? Hindi pwedeng gumalaman ng lolo mo. Isa pang pagkakataon, tinuruan niya akong maghanda ng isang partikular na tasa. Ito ay para pakalmahin ang mataong balisa. Paliwanag niya, ipinapakita ang eksaktong dami ng dahon. Ngunit makingat ka dito, anak. Ang sobra nito ay maaring magpahina at magpalito sa isang malakas na lalaki sa loob ng ilang oras. Nagsisimula kong maunawaan na naghahanda ang aking ina para sa isang bagay, ngunit masyado pa akong bata para lubusang maunawaan.
Ang araw na nagbago sa lahat ay nagsimula tulad ng anumang iba pang araw. Huli ng Mayo, panahon ng malalakas na bagyo sa Taxibol. Mataas ang tubig sa lawa, halos umabot na sa sahig ng aming bahay. Mas maga akong umuwi mula sa paralan dahil may sakit ang aking guro, si Ginang Cruz. Habang papalapit ako sa bahay, narinig ko, akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba tanga ako? Pinag-usapan niyo akong matandang hilot na iyon, hindi ba? Tay, kumalma po kayo. Huwag mo akong sabihang kumalma. Nakita ko kayong nagbubulungan pagkatapos ng misa. Nakokonspirasyon kayo laban sa akin, hindi ba? Gusto niyo akong ibalik sa lugar na iyon. Huminto ako sa pinto, takot pumasok. Sa siwang, nakita ko ang aking ina na nakasandal sa pader ng kusina. Nakatalikot sa akin ang aking lolo. Nakakuyom ang makamaw. Walang gustong ipasok ka. Tay, gusto ko lang na magpagamot ka. Kinakain ka ng galit na iyan. At natatakot si Sofia. Ang batang iyan. Ginagawa mo siyang laban sa akin. Tulad ngang ginagawa nganay mo sa iyo dati. Hindi. Tay, walang laban sa iyo. Gusto lang namin. Hindi ko na narinig ang kasunod. Lumapit ang lolo ko sa kanya, hinawakan ang kanyang gabraso. Sinubukan ng aking ina na kumawala at sa pagtulak niya, napaatras ito. Doon siya tumakbo papunta sa pinto. Nakita ako at ang kanyang mukha ay naging purong takot. Takbo, Sofia, takbo. Naparalis ako. Mabilis na nakabawi ang aking lolo at hinabol siya. Sinubukan siyang iwasan ng aking ina, ngunit hinawakan siya nito sa buhok. Sa sumunod na pag-agawan, nawalan siya ngang balanse malapit sa hagdanan sa lubngang bahay na patungo sa silong. Napakabilis ng lahat. Isang tulak, isang siga, at ang nakakatakot na tunog ng isang katawan na bumabagsak sa kahoy na hagdan. Pagkatapos, ang pinakanakabibinging katahimikan na narinig ko sa buong buhay ko. Inay, sa wakas ay sumigaw ako. Nakalabas sa aking pakabigla. Tumakbo ako papunta sa hagdanan, ngunit hinawakan ng aking lolo, ang braso ko nang napakalakas na tila mababali ang aking mabuto. Huwag mo nang isipin, bata. Itinulak niya ako sa pader at bumaba sa hagdan. Nanatili akong nanginginig doon, naririnig ang kanyang mabibigat na hakbang. Pagbalik niya, puti na parang papel ang kanyang muha. Tumama ang ulo niya. Hindi na siya gumagalaw. Sinubukan kong tumakbo muli sa hagdan, ngunit pinigilan niya ako, huli na ang lahat. Kailangan nating tumawag ng tulong. Si Aling Nena, ang doktor, sino man. Hinawakan niya ang aking mga balikat, ang kanyang daliri ay bumaon sa aking balat. Makinig ka ng mabuti, bata. Aksidente iyon, nadula siya at nahulog. Kung may iba kang sasabihin, walang maniniwala sa iyo. Sasabihin nilang sinungaling ka, nabaliw ka. Naintindihan mo? Umiyak ako ng husto na halos hindi ako makahinga. Niyugyok niya ako ng marahas. Naintindihan mo? Tumanggo ako. Takot na takot. Nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, nakita ko ang aking lolo na nahuhukay sa likod bahay. Ang katawan ng aking ina, na nakabalot sa isang lumang banik, ay inilagay sa pansamantalang libingan. Pinanot ko ang lahat habang nakatago. Pakiramdam ko ay isang bahagi sa akin ang inililibing kasama niya. Kung may magtanong, sabi niya sa akin mamaya, ang nanay mo ay dumalaw sa mga kamag-anak sa Bicol. Kapag masyado na silang nagtatanong, sasabihin nating nagpasya siyang manirahan doon. At doon nagsimula ang aking tunay na bangunot. Ang aking ina, ang aking tagapagtanggol, ang aking liwanag ay wala na magpakailanman. At nag-isa na ako kasama ang lalaking tumapos sa kanya. Mga mahal, alam kong maaring magtaka ang ilan sa inyo, bakit walang gumawa ng higit pa? Nakikita ninyo, ang takot ay isang makapangyarihang lason. Nagiging sanhi ito para isara ng mabubuting tao ang kanilang mapinto at tumingin sa ibang dako, umaasa lamang na hindi sila ang susunod na pupuntahan ng kadiliman. Natatakot sila sa kanya. At sa isang maliit na bayan, ang takot na iyon ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang apoy. Ngunit makakapanatili ba si Sofia na tahimik sa ilalim ng kanyang kapangyarihan magpakailanman?
Ang mga araw pagkatapos ng pagkamatay ng aking ina ay tila walang katapusang anino. Isang linggo matapos mangyari, tinanong ng aking guro, si Ginang Cruz, kung bakit hindi dumating ang aking ina para sunduin ako sa eskwela gayang dati. Pumunta po siya sa Bicol para dumalaw sa mga kamag-anak. Sagot ko ng mekanikal, tulad ng itinuro sa akin ng aking lolo. Lumabas ang nga salita sa aking bibig, ngunit hindi ko kayang tumingin sa kanya. Sa bahay, nakbago ang aking lolo. Ang marahas at sumasabog na lalaki ay napalitan ng isang mas kalkulado. Mas malami. Bihira nang tumaas ang kanyang boses. Ngunit bawat salitang sinasabi niya ay parang matalim na kutsilyo. Sinimulan niyang kontrolin ang bawat aspetong aking buhay. Saan ka pupunta na ganyan ang suot mo? Tanong niya kapag nag-ayos ako para sa eskwela. Gusto mong magmukhang magsuot kang ang damit na tatakpan ng mayos ang mabinti mo. Sa simula, may ilang magkatao mula sa komunidad ang dumating upang magtanong tungkol sa aking ina. Si Aling Nena ay nagpumilit pa nga na may pagdududang tumingin sa aking lolo. Kakaiba para kay Rebecca na umalis ng ganon na lang, hindi nagpaalam kaninuman, hindi dinala ang kanyang magamit, hindi isinama ang bata. Laging hindi mahuhulaan si Rebecca, sagot na aking lolo. Ang kanyang mabigat na braso ay nakaakbay sa aking mabalikat, isang tahimik na babala. Sabi niya kailangan niya ng panahon para sa sarili. Ipasusundo niya ang bata kapag nakapag-ayos na siya. Tiningnan ako ni Aling Nena sa mata na parabang hinahanap ang katotohanan doon. Toto ba iyon, iha? Umalis ang nanay mo at iniwan ka? Naramdaman ko ang pagigpit ng pagkakaagbay sa aking balikat. Opo, Aling Nena. Sabi niya babalik din siya agad. Hindi kumbinsido ang matandang hilot, ngunit hindi na rin siya nagpumilit. Bago siya umalis, hinawakan niya ang aking makamay sa kanyang magkulubot na palat at bumulong, kung kailangan mong anuman, laging bukas ang pinto ko para sa iyo. Siniguro ng aking lolo na hindi ako makakahinging tulong. Huminto ako sa regular na pagpasok sa eskwela. Hindi mo kailangan ng pag-aral para maglaba at magluto, sabi niya. Pinuno ng nanay mo ang ulo mo nga kalokohang iyan tungkol sa libro. Ang isang babae ay dapat matutong magsilbi? Kinailangan kong gawin ang lahat ng gawaing bahay. Gumigising ako bago magbukang liwewe para sindihan ang kalan, maghanda ng kape, maglaba sa sapa. Ang aking makamay, na dating maliit at malambot, ay naging magaspang at bitak-bitak. Sa gabi, bagsak ako sa aking banig, tahimik na umiyak para sa aking ina. Ang pinakamasama ay ang masalita. Ang aking lolo ay may malupit na talento para manghiya, para iparamdam sa akin na ako ay walang-wala. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka man lang makagawang disenteng kape. Walang silbi ang nanay mo? At ganun ka rin. Sa tingin mo ba may gugusto sa isang ignorante na tulad mo? Magpasalamat ka't binibigyan kita ng bubong at pagkain? Ang isang babae ay para lamang sa dalawang bagay sa buhay na ito, sumunod at magsilbi, at pareho mong hindi ginagawa ng mayos. Araw-araw, nararamdaman kong may isang bahagi sa akin ang namamatay. Ang masayang Sofia na naglalaro sa sapa, na nangangarap na maging guro tulad ni Ginang Cruz, na may alam sa mga halamang gamot. Ang batang iyon ay nawawala, napapalitan ngang isang takot na anino na nabubuhay sa isang palaging estado ngang pagkaalerto. Minsan, kapag dumadaan ako malapit sa lugar kung saan alam kong nakalibing ang aking ina, nararamdaman ko ang sobrang sikip sa aking dibdib na kailangan kong kumapit sa isang bagay para hindi ako bumaksa doon mismo. Nagsimula akong bumulong sa kanya sa mga gabing lumalabas ang aking lolo para uminom. Inay, alam kong naririnig mo ako. Hindi ko nakalimutan ang ipinakiusap mo sa akin. Magiging matatag ako. Hahanap ako ng paraan para makalabas dito. Ngunit lumipas ang mga buwan at nanatili akong nakakulong sa bangungot na bahay na iyon. Ang katahimikan ng komunidad ay halos kasing sakit ng mga salita ng aking lolo. Tila tinanggap ng lahat ang kwentong paglalakbay ng aking ina. Walang nagtanong sa mga pasasa, aking mga braso kapag pumupunta, ako sa tindahan o sa katotohanan halos hindi, na ako nagpapakita, sa simbahan o sa mga pista ng bayan. Isang hapon, halos isang taon pagkatapos nga, pagkamatay ng aking ina, naglalaba ako sa sapa nang lumitaw si Ila. Ilang buwan na kaming hindi nakikita. Sofia, ikaw ba iyan?
Halos hindi kita nakilala. Sinubukan kong ngumiti, ngunit tila nakalimutan na aking mukha kung paano, hi Ila. Nag-alangan siyang lumapit. Anong nangyari sa'yo? Ang payat-payat mo, iba ka na. Ayos lang ako. Automatiko kong sagot. Abala lang sa pag-alagang bahay. At ang nanay mo hindi pa rin bumabalik mula sa Bicol? Umiling ako. Hindi na kayang ulitin ang kasinungalingan. Sofia, may mali. Hindi ba? Pwede mong sabihin sa akin. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Sa isang sandali, halos bumigay na ako. Halos hayaan kong lumabas ang katotohanan. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang anino ng aking lolo na papalapit sa daan. Kailangan ko nang umalis, mabilis kong bulong, kinukuha ang abasang damit. Hinawakan ni Ila ang aking braso. Teka, marka ba nga daliri iyan sa lik mo? Tinakpan kong aking buhok ang mamarka na iniwan ng kamay nga. Aking lolo noong nakaraang gabi nang mabasak ko ang isang plato sa hapunan. Wala ito. Kailangan ko nang umalis. Sofia! Tawag niya habang papalayo ako. Kung kailangan mong tulong, ang pamilya ko. Ngunit malayo na ako. Dala ang bigat ng gabasang damit at ang aking kahila-hilakbot na lihim. Nang gabing iyon, umuwi ang aking lolo na lasing. Naging mas madalas ito sa manakaraang buwan. Inihagis niya ang isang maliit na pakete sa mesa. Binilhan kitang bestida. Bukas na ang pista. Magbapa kita tayo. Tiningnan ko ang pakete nang hindi naiintindihan. Matagal na kaming hindi sumasali sa mga kaganapan sa komunidad. Bakit? Tumigas ang kanyang tingin. Dahil nag-uusap-usap na sila, nagkokomento na walang nakakakita sa iyo. Na hindi nakpapadala ng balita ang nanay mo. Kailangan nating ipakita na maayos ang lahat. Ang bestida ay isang magandang mapusyaw na asul. Ngunit hindi ako komportable dito. Masyadong masikip. Masyadong pangmatanda para sa aking 13 taon. Hindi ko ito may susuot. Lolo, hindi angkop sa edad ko. Pinalo niya ng malakas ang mesa. Isusuot mo ang iniutos ko sa iyo. Akala mo ba na aksaya, akong pera para sa wala? Isusuot mo ito at ngingiti ka sa pista. Naintindihan mo. Sasabihin mo sa lahat na mayos ang nanay mo sa Bicol. Na palagi kayong nausap. Nang gabing iyon, nakahiga sa aking banig, ang galit na naramdaman ko kanina ay lumamig at naging isang bagay na mas mapanganib, kaliwanagan. Ang takot at kalungkutan na bumalot sa aking isipan sa loob ng isang taon ay biglang humawi at nakita ko ang aking landas ng may nakakakilabot na katiyakan. Hindi na ito tungkol sa pag-iral sa bawat araw. Ito ay tungkol sa katarungan. Sa pista, isinuot ko ang asul na bestida na parang baluti. Ngumiti ako. Ngunit ito ay isang maskara. Inulit ko ang mga kasinungalingan tungkol sa aking ina, ngunit bawat salita ay parang isang bato na inilalatak ko para sa daan na malapit ko ng lakarin. Naramdaman ko ang malaswang tingin ng matatandang lalaki, at ang nakakadiring kasiyahan ng aking lolo ay hindi na lamang masakit. Ito ay isang kumpirmasyon. Tingnan mo, lahat ay nakatingin sa iyo. Bulong niya, ang kanyang mabigat na kamay sa aking likod. Malapit na kitang ihanap ng asawa, isang taong magbabayat ng mayos at mag-alis sa iyo dito. Nasa tamang edad ka na. Hindi ako sinira ng kanyang salita. Pinanday ako nito. Sa sandaling iyon, hindi na ako isang bata. Ako na ang anak ng aking ina, at naunawaan ko na ang katarungan ay hindi ibibigay. Ito ay kailangang kunin. Ang aking pagtakas patungong Maynila ay hindi na lamang isang plano. Ito ay isang pangakong tinatakan sa malamig na apoy ng aking determinasyon. Nang gabing iyon, namatay ang batang babay na naglalaro sa tabing lawa, ang nangarap ngang magagandang bestida. Sa kanyang lugar ay may ibang bagay. Isang bagay na mas matigas, na pinanday sa kanyang kalupitan. Mga mahal, hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagtiyak na hindi magtatapos ang kwento sa kanyang panalo. Gabi-gabi, nagsimula akong magplano. Naalala ko ang pera at ang address na itinago ng aking ina sa ilalim ng maluwag na tabla. Isang hapon, nang mangisda ang aking lolo, sinuri ko kung nandun pa. Buo pa rin ang maliit na supot na tela. Sa loob ay may ilang prang papel at isang piraso ngang papel na may pangalang Veronica Reyes. Sa isang kalye malapit sa palengke ng Quiapo.
Naalala ko rin ang tsaan na itinuro sa akin ng aking ina para pakalmahin ang mga taong balisa. Nagsimula akong mangolekta ng kinakailangang halamang gamot, itinatago ang nga ito sa isang sulok ngang bubong kung saan alam kong hindi titingnan ng aking lolo. Sa gabi kapag tulok na siya, tahimik akong lalabas sa likod bahay at upo malapit sa lugar kung saan nakalibing ang aking ina. Bigyan mo akong lakas. Nay, bulong ko, ipakita mo sa akin ang daan. Sa isa sa mga gabing iyon, naisip ko ang isang ideya, isang kahilahilakbot at perpektong ideya. Inagaw sa akin ng aking lolo ang aking ina. Inilibing niya ito na parang wala lang, walang burol, walang respeto, walang dignidad. Iyon ang kailangan kong itama. Ngunit para doon, kakailanganin kong maraming lakas ng loob at kailangan kong maghintay sa tamang sandali. Ang araw na nagbago sa lahat ay nagsimula tulad ng marami pang iba. Gumising ako bago magbukang liwayway, nagsindi ng kalan, at naghanda ng lugaw na hinihiling ng aking lolo tuwing umaga. Pareho ang gawain, ngunit may kakaiba sa loob ko. Sa gabi, napanaginipan ko ang aking ina. Sa panaginip, nakasuot siyang puti, nakatayo sa likod bahay, at itinuturo ang lugar kung saan siya nakalibing. Gumagalaw ang kanyang ngalabi, ngunit hindi ko marinig ang kanyang salita. Nagising akong may luha sa aking mukha at isang katiyakan sa aking puso. Hindi na ako magtatagal sa bahay na iyon. Nang umagang iyon, mas irritable ang aking lolo kaysa karaniwan. Nagreklamo siya tungkol sa lugaw, sinabing masyadong malapnaw. Inihagis niya ang mangkok sa sahig at inutusan akong linisin ang kalat. Walang silbi tulad ng nanay mo. Bulong niya habang pinupulot ko ang piraso ng seramiko. Hindi ka man lang makagawa ng disenteng lugaw. Dapat pala isinama na kita sa kanya. Nanatili akong nakayuko, nanginginig ang kamay, at doon ito nangyari. Yumuko ang aking lolo sa akin at sinabi ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Alam mo ba kung ano ang pinakanakakatawa? Ang tangang nanay mo ay talagang naniwala na isusumbong niya ako. Natatakas siya kasama mo na para bang makatakas siya sa akin. Nanigas ako. Hindi pa niya kailanman inamin ng ganon kalinaw ang kanyang ginawa. Nagpatuloy ako sa paglilinis, takot na mapansin niya ang aking reaksyon. Nagmamakaawa siya, alam mo ba, doon sa hagdanan naduguan ang ulo. Parang awa niyo na, hayaan niyo akong makita ang anak ko sa huling pagkakataon. Ngunit pinanot ko lang siya hanggang sa huminto siya sa paggalaw. May isang bagay sa loob ko ang nabasag sa sandaling iyon. Ang huling pag-asa ng isang bata na baka aksidente lang talaga ang nangyari ay nawala. Sinasadya niyang pinatay ito at ngayon ay ipinagyayabang pa. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita, sigaw niya, hinawakan ang aking baba at pilit na itinaas ang aking mukha. Namumula ang kanyang mata, mabaho sa alak ang kanyang hininga kahit nasa umagang iyon. Kapareho kaniya? Parehong tingin. Minsan naisip kong gawin sa iyo ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, ngunit sumagot ako, bakit hindi mo gawin? Tila nagulat siya sa aking paksuwe. Pagkatapos ay tumawa siya, isang malamig na tawa na nakpakilabot sa aking gulugot. Dahil pwede ka pang maging kapakipakinabang. Si Mang Johnson mula sa tindahan ay nagtatanong tungkol sa iyo. Nag-alok siyang 2 parselang lupa kapalit ng kamay mo. Matanda na siya, ngunit may mga ari-arian at kailangan ng isang batang babay na mag-aalaga sa kanya. 13 taong gulang pa lang ako, bulong ko, nasisindak. Sapat na ang edad. Sa edad mo, naipangako na ang nanay mo. Bukas, isasara na natin ang usapan. Ihanda mo ang gagamit mo, titira ka na sa bahay niya, pagkatapos ngang pista. Nang umalis siya, nanatili akong nakaupo sa sahig ng kusina sa gitna ng piraso ng mangkok at natapong lugaw. Hindi lang ang kasalukuyan ko ang sinisira, pati na rin ang aking hinaharap. Sa bingit ng desperasyon, minsan hindi mo makikita ang pagbagsak, kundi isang nakakatakot na kaliwanagan. Ngayon, wala nang kawala si Sofia. Kapag ang isang hayop ay na-corner, ano ang gagawin nito para mabuhay? Alamin natin kung ano ang ginawa ng isang 13 anyos na babay sa gabing iyon, na pinuwersang ipakasal sa isang matandang lalaki, 3 beses ang edad ko,
na tumitingin sa akin ng may sakim na mga mata kapag pumupunta kami sa tindahan. Isang kapalaran na marahil ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Nang hapong iyon, habang naglalaba sa sapa, ginawa ko ang aking desisyon. Ang plano na binuo ko sa loob ng ilang buwan ay isasagawa sa gabing iyon. Hindi na ako makapaghintay. Bumalik ako sa bahay ng may determinasyon. Inihanda ko ang hapunan ng may espesyal na pag-ingat. Isinama sa pagkain ng aking lolo ang halamang gamot na itinuro sa akin ng aking ina para pakalmahin ang mga taong balisa. Ngunit alam ko na sa tamang dosis, higit pa doon ang gagawin nito, iiwanan siyang disoryentado, nalilito, halos hindi makagalaw. Sa hapunan, pinanut ko siyang kumain, walang kamalay-malay sa aking ginawa. Sa maikling panahon, napansin kong bumibigat ang kanyang mata, ang kanyang pagsasalita ay mas nagiging malabo. Ano? Anong nilagay mo sa pagkain ito? Tanong niya. Malapot ang boses. Mga bagong pampalasalang, lolo. Hindi mo ba gusto? Sinubukan niyang tumayo, ngunit tila hindi sumusunod ang kanyang binti. Naksteger siya at kinailangang sumandal sa mesa. Anong ginawa mo? Wala po, lolo. Siguro pagod lang kayo. Bakit hindi kayo humiga muna? Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Ngunit masyado siyang mahina para makipagtalo. Nagdrag siya papunta sa kanyang silyon at halos agad na nahulog sa isang mahimbing na tulog. Naghintay ako hanggang sa sigurado akong hindi siya magigising agad. Tahimik ang gabi. Tanging ang koka ng mga palaka at paminsan-minsang huningang kuwago ang maririnig. Ang kabilugan ng buwan ay nagliliwanag. Sa likod bahay nang lumabas ako dala ang pala na itinatago na aking lolo sa kamalik. Ang lugar kung saan nakalibing ang aking ina ay nasa likod ng bahay, malapit sa isang lumang punong mansanas. Nagsimula akong mahukay. Tumutulo ang luha sa aking mukha habang tinatanggal ko ang lupa. Nahukay ako ng halos isang oras, nananakit ang aking braso, nakakaroon ng paltos ang aking kamay na hindi nagtagal ay pumutok at dumugo. Ngunit hindi ako huminto. Maaring magtanong kayo kung paano nagawa ng isang payat na dalaga ang ganoong bagay. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, mamahal, ang pihati at galit ay nagbibigay sa iyong lakas na hindi kailanman may bibigay ng kalamnan. Bawat palangang lupa ay hindi lamang lupa. Ito ay isang luha, isang siga, isang alaala na ibinabalik ko sa liwanag. Ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa sarili kong nababasak na katawan. Sa wakas, tumama ang pala sa isang bagay na mas malambot kaysa sa lupa. Maingat kong inalis ang ilang dakot pangang lupa hanggang sa makita ko ang banig na ipinambalot ng aking lolo sa katawan ng aking ina. Ang amoy ay kahilahilakbot. At sa isang sandali, naisip kong hindi ko na kayang magpatuloy. Ngunit ang imahengang aking ina sa panaginip ay nagbigay sa aking ng lakas. Nandito na ako! Nay, bulong ko. Nandito na ako para kunin ka. Nahihirapan. Hinila ko ang katawan na nakabalot sa banig mula sa hukay. Mas magaan ito kaysa sa inaasahan ko. Halos isang taon sa lupa ay marami nang kinuha sa kanya. Sa lahat ng pag-ingat na kaya ko, dinala ko ang aking ina sa loob ng bahay. Tahimik akong umiyak. Humihingi ng tawad sa hindi paggawa nito ng mas maaga, sa hindi ko pagliligtas sa kanya. Inilagay ko ang katawan sa sopa sa sala, sa parehong lugar kung saan madalas umupo ang aking ina para tirintasan ang aking buhok o turuan ako tungkol sa mahalaman. Inayos ko ang banig sa abot ng aking makakaya, na parang nag-ayos ako ng gakumot sa paligid niya. Ngayon, haharapin niya ang kanyang ginawa. Nay, hindi ka na niya itatago na parang wala ka lang? Umupo ako sa tabi ng katawan. Hawak ang natitira sa kamay ng aking ina. At naghintay. Nahintay ako habang dahan-dahang lumilipas ang mga oras. Nahintay ako habang nagsisimulang pumasok ang mga unang sinang ng araw sa mga siwang ng bintana. Nahintay ako. Alam na malapit nang magising ang aking lolo at kailangan niyang harapin ang kanyang krimen. Narinig ko ang isang tunog mula sa silid. Nagigising na siya. Huminga ako ng malalim. Inihahanda ang sarili sa kung ano ang darating. Kinuha ko ang pala at itinago sa tabi ng sopa, kung saan mabilis ko itong mabot.
Lumitaw ang aking lolo sa pintongang sala. Nahihilo pa rin sa epektongan halamang gamot. Kinusot niya ang kanyang nga mata na parabang hindi naniniwala sa kanyang nakikita. Nang sa wakas ay naintindihan niya, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang ekspresyon ng purong takot. Ano? Anong ginawa mo? Sigaw niya. Baliw ka ba? Hindi. Ginagawa ko lang ang tama. Higit pa sa isang butas sa likod bahay ang nararapat kay inay. Hindi mo na siya itatago na parang hindi siya umiral. Lumapit siya sa akin, nagstumbling. Masamang bata. Ibabalik mo siya ngayon din? Ina ko siya. Sigaw ko. Ang lahat ng sakit at galit ng mga nakaraang buwan ay sumabok sa loop ko. Pinatay mo siya. Inamin mo kaninang umaga. At ngayon gusto mo akong ibenta kay Mang Johnson na parang isang kalakal? Nag-atubili siya sandali. Nagulat sa aking katapangan. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang maskarang galit. Tuturuan kitang leksyon na rumaspeto sa akin minsan at para sa lahat. Nang siya ay sumugot, hinawakan ko ng mahigpit ang pala. Ang malamig, magaspang na kahoy nito, isang puwersang nagpapatatak sa aking takot. Hindi na nagpaplano ang aking isip. Ito ay sumisiga. Ito na, ganito ito matatapos, tulad ni inay. Ngunit habang siya ay sumugod, isang ibang boses ang pumutol sa gulat. Ang boses ng aking ina mula sa isang malayong alaala. Kailangan mong maging matatag, hindi insting ang nagtulak sa akin na itaas ang pala. Ito ay isang pagpili. Iwinasiwas ko hindi sa intensyong pumatay, kundi sa despradong kagustuhang mabuhay, upang pigilan siyang maabot ako, upang basagin ang siklo. Ang metal ay tumama sa gilid ng kanyang ulo na may nakapandidiring tunok. Napaatras siya, malaki ang mamata, hindi sa pagkagulat, kundi sa isang kislap ng pakilala. Marahil ay nakikita sa aking muha ang parehong pakswe na ipinakitang aking ina nun. Umusbong ang dugo sa kanyang sentido. Muli siyang sumugot sa akin, isang ungol sa kanyang lalamunan, at humakbang muli ng padapa. Natapilok siya sa pinakamataas na baitang, ang mismong baitang kung saan natapos ang buhay ng aking ina. Sa isang nakakatakot na segundo, kami ay isang salamin na imahe nga araw na iyon. Pagkatapos ay nawala siya, gumulong pababa sa kadiliman sa ibaba. Ang huling tunok ay hindi isang sigaw, kundi isang mabigat na huling pakbaksak. Pagkatapos ay isang katahimikan na napakalalim na tila mas malakas kaysa sa lahat ng sigawan na nauna. Naparalisa ako. Hawak pa rin ang pala. Sa katahimikan na iyon, walang tagumpay, walang kagalakan. Mayroon lamang isang pagtatapos. Ang katapusan ngang kanyang ingay, ang katapusan ngang aking takot, at ang katapusan ngang batang babae na ako nun. Sa isang sandali, hindi ako ang kanyang biktima o ang tagapagigantingang aking ina. Ako ay isang bata lamang na nakatayo sa mga guhongang ng buhay, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Nang sa wakas ay nakagalaw ako, bumaba ako sa hagdan, nanginginig. Nakahiga ang aking lolo sa ibaba ng hagdan sa isang kakaibang posisyon, baluktot ang kanyang lig sa isang imposibleng anggulo. Ang kanyang nga bukas na mata ay nakatitik sa kawalan. Bumalik ako sa sala at bumaksak sa sahig, sa tabi ngang sopa kung saan ko inilagay ang aking ina. Tapos na, nay, bulong ko sa pagitan ng ngahigbi. Hindi na siya mananakit ng kahit sino. Ginugol ko ang natitirang bahagi nga araw na iyon sa isang estado ng pakabigla, gumagalaw sa bahay na parang multo. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay, ngunit hindi ako makapag-isip ng malinaw. Dumating ang gabi at nakaupo pa rin ako sa tabi ng aking ina, hindi makatulog, hindi makapagplano. Kinaumagahan lamang nagsimulang magsingkin ang realidad. Kailangan kong umalis doon, kailangan kong pumunta sa Maynila, hanapin si Veronica. Ngunit una, kailangan kong tiyakin na walang makakatuklas sa nangyari. Nanginginig ang makamay, kinuha ko ang maliit na supot na tela mula sa ilalim ng maluwag na tabla. Hindi gaanong kalaki ang pera, ngunit kailangan itong makasya. Naglagay akong ilang damit sa isang balutan, ang address ni Veronica, at ang ilang alaala ko sa aking ina, isang suklay na kahoy, isang bordadong panyo, isang maliit na naninilaw na larawan. Pagkatapos, nang may mabigat na puso,
Muli kong inilibing ang aking ina sa likod bahay. Sa pagkakataong ito, may higit na pag-ingat, higit na respeto. Nagtanim ako ng ligaw na bulaklak sa ibabaw ng lugar. Magpahinga ka na sa kapayapaan, ne. Pinagbayaran niya ang kanyang ginawa. Kinalatkat ko ang katawan ng aking lolo sa butas na siya mismo ang nagukay halos 1 taon na ang nakalipas. Hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi, tanging isang napakalaking kahungkagan sa loob ko. Nang hapong iyon, isinara ko ang bahay at umalis ng hindi lumilingon. Umalis ako at hindi na muling lumingon. Marahil ay nagtataka kayo, hindi ba't may naghanap, hindi ba't may nagimbestiga? Iba ang buhay nun, nga mahal. Dumarating at umaalis ang mga tao, at ang mga trahedya sa pamilya ay madalas na inililibing sa likod ng mga saradong pinto. Sa tingin ko, marahil ay gustong buong bayan na kalimutan ang kwentong aking pamilya, tulad ng isang pangit na paklat na ayaw tingnan ng sinuman. Sa estasyon, bumili ako ng tiket sa unang bus na papuntang Timog. Nang may nagtanong kung bakit nag-isa ang isang batang babae na naglalakbay, sumagot ako ng kwentong inensayo ko. Pupuntahan ko ang nanay ko sa Bicol. May sakit siya at ipinasundo ako. Umalis ang bus sa takip silim. Nakatayo sa bintana sa likuran, pinanot ko ang paglayong bayan. Ang ngailaw nga bahay na sumasalamin sa lawa na parang manahulok na bituin. Sa bawat milyang tinatahak ng bus, nararamdaman kong may isang tanikala na napuputol. Ngunit ang kalayaan, mga mahal, ay isang nakakatakot na bagay kapag wala kang anuman at walang sinuman. Iniwan ko ang isang libingan, ngunit papunta rin ako sa isang ganap na hindi kilala. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na ang kwento ay akin nang isusulat, at ang blangkong pahina ang pinakanakakatakot sa lahat. Sa bawat milyang tinatahak ng bus, nararamdaman kong may isang tanikala na napuputol. Ngunit ang kalayaan, mamahal, ay isang nakakatakot na bagay kapag wala kang anuman at walang sinuman. Iniwan ko ang isang libingan, ngunit papunta rin ako sa isang ganap na hindi kilala. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na ang kwento ay akin nang isusulat at ang blangkong pahina ang pinakanakakatakot sa lahat. Naramdaman ko ang isang halong ginhawa at takot. Ginhawa sa pag-iwan sa lugar na iyon ng sakit, takot sa kung ano ang haharapin ko sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng nga makahalong damdamin, mayroon ding isang katiyakan. Napagigantihan na ang aking ina, at ngayon ay may pagkakataon akong magsimulang muli. Mahaba at nakakapagod ang biyahe. Humihinto ang bus sa ilang nga bayan sa daan, nagsasakay at nagbababangam nga pasahero at kalakal. Nanatili akong tahimik sa isang sulok, iniwasan ang ngatingin at tanong. Sa lahat, isa lamang akong batang babae na pupunta upang makipakita sa kanyang ina sa Bicol. Sa ikalawang araw, huminto ang bus sa isang maalikabok na kainan sa tabi ng kalsada. Nanatili ako sa aking upuan, hawak ang aking maliit na balutan, takot na gumastos kahit 1 sentimo ang perang iniwan ang aking ina. Isang matandang babay na may mabait at kulubot na mga mata, na nakaupo sa kabilang pasilyo, ay bumalik na may isang mainit na tasa ang papel at isang sandwich na nakabalot sa papel na wax. Tahimik niyang inilagay ang mga ito sa upuan sa tabi ko. Ang isang lumalaking bata ay kailangang kumain. Mahina niyang sabi bago bumalik sa kanyang sariling upuan nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Umiyak ako habang kinakain ang sandwich, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa labis na pagkabigla sa isang simple at walang pegimbot na kabaitan. Ito ay isang maliit na kislap ngang init sa malawak na kalamigan ng aking takot. Isang paalala na hindi lahat sa mundo ay tulad ng aking lolo. Sa ikatlong arawng biyahe, huminto ang bus sa Maynila para sa mas mahabang pahinga. Dun ko ginawa ang aking desisyon. Hindi ako pupunta sa Bicol. Kailangan kong hanapin ang pinsan ng aking ina sa Maynila. Bumaba ako sa terminal at naghintay ngang susunod na bus. Dahil kailangan kong maghintay magdamak, natulog ako sa maliit na terminal, nakatago sa pagitan ng mga sako ng bigas at mga kahon ng prutas, binabantayan ang counting perang natitira para sa aking tiket at nga unang araw sa bagong lungsod. Isang maulap na umaga, sa wakas ay nakarating ako sa Maynila. Ang lungsod ay mas malaki kaysa sa aming bayan, mas maraming galaw, mas maraming tao.
Naramdaman kong maliit at nawawala ako sa mga hindi pamilyar na kalye. Dala ang lukot na papel sa aking kamay, nagtanong ako sa ilang mga tao kung saan ang kalye malapit sa palengke ng Quiapo. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, natapwan ko ang kalye. Ito ay isang makitit na eskinita na may mga simpleng bahay sa makabilang panig. Mabilis ang tibok ngang puso ko habang tinitingnan ko ang bawat pinto, bawat bintana. Naghahanap ngang anumang senyales ngang pinsan ng aking ina. Isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bahay ang sa wakas ay tumulong sa akin. Veronica Reyes? O naman, kilala ko siya. Nasa asul na bahay na iyon sa dulong ng kalye. Naglakad ako doon, inyensayo sa isip kung ano ang sasabihin ko. Paano ko ipapaliwanag kung sino ako, kung ano ang nangyari. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong pabigat ng pabigat ang aking kwento. Ang asul na bahay ay may mapasong pako na nakasabit sa branda at isang maliit na hardin sa harap. Kumatok ako sa pinto, halos lumabas ang puso ko sa aking bibig. Sumagot ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang, nakapusot ang buhok na kaparehong-kaparehong sa aking ina. Tinamaan akong pagkakahawit na parang suntok, at sa isang sandali, hindi ako makapagsalita. Opo, ano pong may tutulong ko? Kayo pa ba si Veronica Reyes? Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Oh, ako nga. Ako po si Sofia, anak ni Rebecca. Nagbago ang kanyang muha. Una ay sorpresa, pagkatapos ay isang halong saya at pagkalito. Sofia? Anak ni Rebecca? Diyos ko, ngunit anong ginagawa mo dito mag-isa? Nasaan ang nanay mo? Doon ako bumigay. Ang maluhang pinigilan ko sa buong biyahe ay sabay-sabay na lumabas. Hinila ako ni Veronica sa loob, niyakap ako ng mahigpit habang humahagulgol ako sa kanyang balikat. Kamalang anak, kamalang. Ligtas ka na ngayon. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento ko sa kanya ang isang bersyon ng katotohanan. Na namatay ang aking ina sa isang aksidente. Na naging marahas ang aking lolo, na tumakas ako dahil gusto niya akong piliting magpakasal sa isang matandang lalaki. Hindi ko binanggit ang hindi nailibing na katawan, ang pala, o ang pakahulog sa hagdan. Nakikinig siya sa lahat ng tahimik, tumutulo ang luha sa kanyang muha. Diyos ko, anak ko, ang deming pakdurusa para sa isang napakabata. Hinawakan niya ang aking makamay tulad ng ginagawa ni Aling Nena. Kami ngang nanay mo ay parang makapatid nung bata pa. Sabay kaming lumaki sa Batangas bago siya nag-asawa at lumipat sa Laguna, lagi kaming nagsusulatan. Sa huling sulat na natanggap ko, nabanggit niyang nag-alala siya sa kanyang ama na nakatira sa inyo. Sinabi niya na kung may mangyari, dapat kitang alagaan. Nagulat ako. Kaya. Talagang may plano ang aking ina na protektahan ako bago pa man lumala ang mabagay. Ibabalik niyo po ba ako? Hinaplos ni Veronica ang aking mukha ng may pagmamahal. Siyempre hindi anak. Dito ka natitira sa akin. Ito na ang tahanan mo ngayon. Ganon nagsimula ang aking bagong buhay sa Maynila. Biyuda si Veronica at mag-isang naninirahan mula nang lumipat ang kanyang kaisa-isang anak na si Kevin sa Cebu para magtrabaho. Kumikita siya bilang isang mananahi. Gumagawa nga damit pang pista at nag-ayos para sa mga pamilya sa lungsod. Sa mga unang buwan, nabuhay ako sa palaging takot na may lilitaw mula sa Laguna na matutuklasan nila ang nangyari na ibabalik nila ako. Nagigaysing ako sa gabi na sumisiga, na nanaginip tungkol sa hagdanan, sa katawan ng aking ina, sa walang laman na tingin ng aking lolo. Laging nandun si Veronica, pinapakalma ako, hawak ang aking kamay hanggang sa makatulog akong muli. Hindi ka naabuting ng nakaraan dito. Sabi niya, protektado ka, anak ko. Sa paglipas ng panahon, tinulungan niya akong lumikha ng isang bagong kwento para sa aking sarili. Sa mga kapitbahay at kakilala, ako ang kanyang pamangkin, na nagmula sa probinsya matapos mawalan ng mga magulang sa isang baha. Walang naktanong. Karaniwan ang mga ganong trahedya sa rehiyon. Kailangan nating ayusin ang sitwasyon mo, sabi ni Veronica isang araw ilang buwan pagkatapos ng aking pagdating. Kailangan mong nga dokumento. Kailangan mong bumalik sa pag-aral. Doon ko nakilala si Ginong David,
isang empleyado ng munisipyo na dating kliyente ni Veronica. Ikinuwento niya sa kanya ang isang binagong bersyon ng aking kwento na nawala ang lahat sa akin sa isang baha, kasama na ang aking nga dokumento. Sa tulong niya, nakakuha ako ng bagong birth certificate. Dito, ako ay si Sofia Reyes, apo sa pamangkin ni Veronica. Para bang ang takot na batang babay mula sa Laguna ay sa wakas ay nawala, nagbigay daan sa isang bagong tao. Sa simula, mahirap mag-adjust sa paralan sa Maynila. Mas matanda ako sa ibang mga estudyante sa aking baitang dahil nawalan akong halos 2 taon ng pag-aral. Ngunit ang aking guro, si Binibining Davis, isang pasensyosang ginang na may makapal na salamin, ay nagbigay sa akin ng espesyal na atensyon. Tinutulungan akong makahabol. May kislap sa iyong mga mata, bata, sabi niya isang araw. Isang kislap ngang isang taong malayo ang mararating. Kakaibang makarinig ng salita ngang pek-encourage matapos ang mahabang panahon ngang pagpapahiyang ng aking lolo. Sa simula, hindi ako naniwala, ngunit si Veronica at si Binibining Davis ay napakapilit na unti-unti. Nagsimula akong isipin na baka tama sila. Sa edad na 15, naging isa na ako sa mga pinakamagaling na estudyante sa paralan. Natuklasan kong mahilig akong mag-aral, lalo na sa panitikan at agam. Sa aking libreng oras, tinutulungan ko si Veronica sa pananahi, natututong gumawa ng gatupi, makabit ng gabutonas, at mag-adjust ng gadamit. Sa edad na 15 din ako nakilala si Andrew, ang pamangkin ng isa sa mga kliyente ni Veronica. Siya ay 17 at nagtatrabaho sa palengke ng isda kasama ang kanyang ama. Siya ay isang tahimik na binata, hindi gaanong nagsasalita, ngunit may mabait na mga mata. Nakikita kami ng palihim minsan para mag-usap sa plaza o maglakad sa tabi ng ilog, napansin agad ni Veronica. Mabait na bata iyan, sabi niya sa akin. Pero dahan-dahan lang, Sofia. Marami ka pang haharapin sa buhay. At tama siya. Ang aking prioridad ay mag-aral, magtayong isang buhay na iba sa iniwan ko sa Laguna. Naintindihan iyon ni Andrew at iginalang niya. Ang aming panliligawan ay inosente. Binubuo nga mapag-usap, mapangarap na ibinabahagi, at paminsan-minsang isang mahiyaing halik kapag walang nakatingin. Ang buhay ay nakpatuloy sa isang kalmado at ligtas na takbo, napakalayo sa palaging tensyon na naranasan ko noon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naroon pa rin ang bigat ng nangyari. Minsan kapag nag-isa ako, kinakain akong konsensya. Hindi para sa pagkamatay ng aking lolo. Kahit anong pilit ko, hindi ko maramdaman ang pagsisisi doon. Ngunit sa pag-iwan sa aking inananakalibing sa likod bahay na iyon, napakalayo sa akin. Nang 18 ako, gumawa ako ng isang desisyon. Sinabi ko kay Veronica ang buong katotohanan, lahat tungkol sa kung paano pinatay ng aking lolo ang aking ina, tungkol sa kung paano ko siya hinarap, tungkol sa pala, sa pagkahulog sa hagdan sa pagtakas. Nakikinig siya sa lahat ng tahimik, hawa ng mahigpit ang aking mga kamay. Wala kang pagpipilian, anak, sabi niya nang matapos ako, ginawa mo ang kailangan mong gawin para mabuhay, maintindihan iyon ng nanay mo. Ngunit iniwan ko siya doon. Nakalibing sa likod bahay na iyon. Wala ang nanay mo sa likod bahay na iyon, matata na sabi ni Veronica. Maaring nandun ang kanyang katawan, ngunit nandito siya, itinuro niya ang aking puso, at dito, itinuro niya ang aking ulo, sa iyong makilos, sa iyong ngiti, nakaparehong sa kanya, sa iyong lakas, nabubuhay. Si Rebecca sayo. Ang salitang iyon ay parang isang lunas para sa aking sugatang kaluluwa. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala akong gabangungot. Sa edad na 20, pinakasalan ko si Andrew. Ito ay isang simpleng seremonya sa isang simbahan sa Maynila, kasama si Veronica na nahatid sa akin sa altar. Sinimulan namin ang aming buhay sa isang maliit na bahay na kahoy na siya mismo ang naktayo malapit sa palengke. Nagpatuloy siyang magtrabaho kasama ang kanyang ama sa negosyo ng isda, at ako ay nagbigay ng pribadong aralin sa mga batang nahihirapan sa paaralan, gamit ang aking natutunan kay Binibining Davis. Isang taon makalipas,
isinilang ang aming unang anak, si Logan. Nang hawakan ko siya sa aking mabisik sa unang pagkakataon, naramdaman kong kumpleto na ang isang siklo. May isang bagong buhay, isang bagong simula, malaya mula sa maaninungang nakaraan. Naging mahalaga si Veronica sa yuktong iyon. Matanda na ngunit puno pa rin ng enerhiya. Araw-araw siyang pumupunta para tulungan ako sa sanggol, para turuan ako ng nga resipe, para ikuwento sa akin ang nga bagay tungkol sa aking ina na hindi ko alam. Alam mo ba na ang nanay mo noong kaedad mo ay gustong maging nurse? May talento siya sa mga halamang gamot mula pa noong bata. Kung iba lang ang naging takbo ngang buhay, baka natupad niya ang pangarap na iyon. Ang makwentong ito ay nag-ugnay sa akin sa aking ina sa paraang hindi ko inakalang possible. Para bang sa pamamagitan ng nga salita ni Veronica, nakilala ko ang babaeng si Rebecca bago ang lahat, bago ang aking ama, bago ang aking lolo, bago ang trahedya. Unti-unti, nakaroon ng tamis ang buhay na hindi ko inakalang mararanasan. Nakaroon kami ng 2 pang anak, sina Mia at James. Umulat si Andrew sa negosyong isda. At sa huli ay nagbukas ng sariling pasto sa palengke. Bumili akong makinang panahi at nagsimulang gumawa ng damit pambata gamit ang nga teknik na itinuro sa akin ni Veronica. Nang pumanaw si Veronica sa edad na 86, parang nawalan akong ina sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hindi tulad ng unang pagkawala, ito ay napapaligiran ng pagmamahal, mapaalam, pasasalamat. Sa burol, isang matandang babay ang lumapit sa akin. Ikaw siguro si Sofia, sabi niya. Maraming ikinukwento si Veronica tungkol sa iyo. Sabi niya, ikaw ang anak na hindi niya kailanman nakaroon, at siya ang inang ibinigay sa akin ng tadhana nung nawala ang sa akin. Sagot ko, tumutulo ang luha. Nakpatuloy ang buhay. Lumaki ang aking mga anak, ng asawa, at nakaroon ngang sariling mga anak. Sabay kaming tumanda ni Andrew, pinapanot ang aming pamilya na lumalaki at umuunlad. Hindi na ako bumalik sa Laguna, ni sinubukang alamin kung ano ang nangyari sa bahay kung saan ako lumaki. May mapinto na mas mabuting manatiling sarado. Ngunit minsan, kapag nag-isa ako at nakatingin sa ilog, naisip ko ang batang ako noon, ang landas na aking tinahak. Naisip ko ang aking ina, si Rebecca. At umasa ako na nasaan man siya. Nakikita niya ang babaeng naging ako. Isang babaeng nakaligtas, na muling naktayo ngang kanyang buhay piraso-piraso na nakahanap ngang pag-ibig at kapayapaan pagkatapos ng napakaraming sakit. At kung may isang bagay akong natutunan sa mahabang paglalakbay na ito ay ang paghihiganti ay isang apoy na tumutupok sa iyo. Ibinigay nito sa akin ang aking kalayaan, ngunit hindi nito ako binigyan ng kapayapaan. Dumating ang kapayapaan ng mas huli, at hindi mula sa isang malaking sandali ngang revelasyon, kundi tahimik, tulad ng ilog sa labas ng aking bintana. Dumating ito mula sa pagkatutong patawarin, ang tanging taong tunay kong kayang patawarin, ang aking sarili. Kailangan kong patawarin ang takot na 13 anyos na batang iyon para sa desisyon na ginawa niya sa dilim. Kailangan kong patawarin siya sa pag-iral habang hindi kaya ngang kanyang ina. Ito ay isang pagpapatawad na hindi bumubura sa mga paklat, kundi ginagawa itong isang mapang kung saan ako nanggaling. Ito ang tahimik na pag-unawa na hindi ako binibigyang kahulugan ng pinakamasamang araw ng aking buhay, kundi ngang lahat ng araw na pinili kong mabuhay pagkatapos. Ang Maynila ay naging aking tahanan, aking ligtas na kanlungan. Dito ako nakahanap ngang bagong pamilya, kung saan ako nakugat, kung saan ko itinanim ang aking hinaharap, at dito ko balak manatili. Pinapanot ang aking mga apo na lumalaki. Nakukwento ngang nakaraan. Hindi ang mga masasakit, kundi ang mga karapat-dapat alalahanin. Ngayon, sa edad na 73, namumuhay akong isang payapang buhay dito sa Maynila, ang aking lungsod sa pag-ampon at sa puso. Ang aking bahay na kahoy sa kalye na pababa sa ilog ay may malawak na beranda kung saan ginugugol ko ang karamihan ng aking maaraw sa pagkrosye ng mamakukulay na kubrekama at pinapanot ang galaw ng tubig. Pumanaw si Andrew 5 taon na ang nakalipas. Isang atake sa puso habang natutulog, walang paghihirap. 48 taon kaming makasama, isang buong buhay na pinagsaluhan. Hinahanap-hanap ko siya araw-araw, lalo na sa paglubok ng araw kung saan dati siyang umupo sa tabi ko para panorin ang paglubok ng araw na nakpipinta sa ilok ng pula at ginto.
Ngunit hindi ko hinahayaang malunod ako sa kalungkutan. Tulad ngang sinabi nga aking ina sa pamamagitan ng kwento ni Veronica, ang buhay ay parang ilog. Palagi itong dumadaloy, kahit na matapos ang mga ragasa. Ang aking tatlong anak ang aking ipinagmamalaki. Naging guro si Logan. Nagtuturo siya ng matematika sa high school. Sinundan ni Mia ang aking mayapa at nagtatrabaho sa pananahi. Mayroon siyang maliit na studio sa bayan kung saan gumagawa siya ng damit pangkasal. Si James, ang bunso, ang tanging umalis sa Maynila. Nakatira siya sa Cebu kung saan nagtatrabaho siya bilang isang nurse. Siya ang tumupat sa pangarap na hindi naabot ng aking ina at ang aking maapo. Sila ang liwanag ng aking maaraw. Mayroon akong 6 na apo, ngunit 3 sa kanila ay nakatira malapit. Sina Scarlett at Caleb, mga anak ni Logan, at si Ella, anak ni Mia. Halos araw-araw silang dumadalaw sa akin pagkatapos ngang klase. Umupo sila dito sa beranda kasama ko. Tinutulungan nila akong pagiwalayin ang mga makukulay na sinulit para sa mga kubrekama. Nagtatanong sila ngang nga kwento mula sa nakaraan. Ikinukwento ko sa kanilang mga kwento tungkol sa kagubatan, tungkol sa mga engkanto, tungkol sa mga pista nun. Tinuturuan ko sila nga resipe ngang spaghetti at apple pie. Ipinapakita ko sa kanila kung paano kilalanin ang halamang gamot na nakakapagbagaling ng sakit ng tiyan, lagnat, insomnia, mga kaalamang minana ko mula sa aking ina at pinapanatili kong buhay sa pamamagitan nila. Ngunit may mga kwento akong hindi ikinukwento. Ang masakit na nakaraan ay nanatili sa likod, nakalibing kung saan ito nararapat. Alam ngang aking nga anak ang nga pinalambot na bersyon ng katotohanan na nawalan ako ng ina ng napakabata. Napumunta ako sa Maynila na tumatakas mula sa isang marahas na lolo. Hindi nila alam ang mas madidilim na detalye at walang dahilan para malaman pa nila. May mga paklat na atin lamang dala sa katahimikan. Simple ang aking routine at nagdudulot ito sa aking ngang kaligayahan. Gumigasing ako kasabay ngang nga ibon nga alas 5 ngang umaga. Naghahanda ako ngang aking matapang at matamis na kape tulad ng natutunan ko kay Veronica. Inaalagaan ko ang aking mga halaman. Mayroon akong maliit na hardin sa likod ng bahay kung saan nagtatanim ako nga halamang gamot at bulaklak. Minsan, kapag hindi gaanong sumasakit ang aking mga kasukasuan, pumupunta ako sa palengke para bumili nga sariwang isda at makipagkwentuhan sa mga tindera. Marami sa kanila ay mga anak at apo nga kaibigang nakaroon ako sa buong buhay ko sa Maynila. Ang mga hapon ay para sa pagkruhiyat ng nga kubrekama. Natutunan ko ang sining na ito kay Ginang Peterson, isang ginang na nakatira sa katabing bahay noong lumipat kami dito ni Andrew. Sa simula, isa lamang itong libangan, isang bagay na pakabalahan habang lumalaki ang nga bata. Sa paglipas ng panahon, naging aking hilig at isang maliit na pinakukunan ng kita. Ang aking makubrekama ay kilala sa lungsod dahil sa kanilang kalidad at makulay na makulay, ibinebenta ko ang ilan sa palengke tuwing linggo. Ang iba ay ibinibigay ko sa mga nangangailangan. May isang bagay na meditative, isang bagay na nakapagpapagaling sa pagkrosye. Bawat buhol na ginagawa ko sa kubrekama ay parang pagtatalingang isang alaala, isang damdamin, isang piraso ngang aking kwento. Ang makulay na pinipili ko ay nagsasabi nga aking estado ngang isip. Asul at berde kapag payapa ako. Pula at kahel kapag nararamdaman kong nostalgic. Lila at dilaw kapag bumibisita ang kalungkutan. Tuwing linggo, nagsisimba ako. Hindi ako ang pinakarelihiyoso, ngunit gusto ko ang ritual, ang komunidad, ang pakiramdam ngang pagiging kabilang. Pagkatapos ang misa, pumupunta ang aking maanak at apo para kumain dito sa bahay. Naghahanda ako ngang inihaw na isda, sinangag, at ensalada, mga simpleng pagkain na nagpapasaya sa mesa. Nakikita ang lahat na nagtitipon, nag-usap, nagtatawanan, nagtatalo tungkol sa politika o sports, nararamdaman ko ang isang napakalaking pasasalamat sa buhay na aking binuo. Minsan kapag nag-isa ako, kinukuha ko ang lumang suklay na kahoy na pag-ari ng aking ina, isa sa ilang bagay na dinala ko mula sa Laguna. Tinitignan ko ito at nararamdaman kong sa paanuman ay may pagmamalaki niya ako. Ipagmamalaki na makitang nakaligtas ako, na hindi ko hinayaang angput at sakit ang magdikta kung sino ako, na nagawa kong lumikhang isang pamilya na nakabatay sa pagmamahal at respeto,
napakalayo sa kung saan ako lumaki. Hindi ko sasabihing wala akong mga mahihirap na sandali, may mga gabi kung kailan bumabalik pa rin ang mga bangungot, mga gabi kung kailan nagigising akong takot, naririnig ang tunog ng isang katawan na bumabagsak sa hagdanan, sa mga sandaling iyon, bumabangon ako, naghahanda ngang saang chamomile at yerba buena. Hindi ang sana ibinigay ko sa aking lolo nung gabing iyon, kundi isa na talagang nagpapakalma ng walang masamang motibo. At pumupunta ako sa branda, tinitiknan ang ilog, ang nga bituin, at humihinga ng malalim hanggang sa mawala ang pagkabalisa. Sa pagtanda, natutunan kong walang silbi ang pagdadalang kasalanan. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para mabuhay, para magkaroon ng pagkataon sa isang mas magandang buhay. Kung iyon ay gumagawa sa akin na masamang tao sa matang iba, ganun na nga, alam ko lang na ang takot na 13 anyos na batang iyon ay walang maraming pagpipilian, at sa pagbabalik tanaw sa landas na aking tinahak, hindi ko pinagsisisihan ang nga desisyon na aking ginawa. May mga simpleng plano ako para sa hinaharap. Gusto kong makita ang aking mga apo na lumaki, magtapos, at bumuo ngang kanilang sariling mga buhay. Gusto kong magpatuloy sa pag-crocheting ngang aking makuberkama hanggat kaya ngang aking makamay. Gusto kong umupo sa aking beranda tuwing hapon at panorin ang pagdaan ngang ilog, dala ang mga kwento ngang ibang buhay ng ibang paglalakbay. At kapag dumating na ang aking oras na umalis, gusto kong umalis ng payapa. Alam na mas maraming pag-ibig kaysa sakit ang iniwan ko sa mundong ito. Na ginawa kong isang kwentong pek-asa at pagpapanibago ang isang kwentong nagsimula sa trahedya, na pinarangalan ko ang alaala nga aking ina, hindi sa pamamagitan ng paghiganti, kundi sa pamamagitan ng marangal at mapagmahal na buhay na aking binuo. Tinanggap ako nga may nila nung pinakakailangan ko, binigyan ako nitong isang bagong simula, isang bagong pagkakataon, at sinuklian ko ito ngang malalalim na ugat ng isang pamilya na umaabot sa buong lungsod tulad ng ngasangangang isang malaking puno. Ito ang aking tahanan, ang aking lugar ngang kapayapaan. Dito sa lungsod na ito, sa tabi ng ilog, sa wakas ay natakpuan ngang takot na batang babay mula sa Laguna ang kanyang ligtas na kanlungan. Aking mamahal, na nakarating dito kasama ko, nakikinig sa kwentong ito ngang sakit at pagbangon, nais kong iwanan kayo ngang ilang mga salita na dala ko sa aking puso. Kung dumadaan kayo sa madilim na panahon, sa mga sitwasyon na tila walang labasan, alamin ninyo na laging may bukas, laging may bus na maaring magdala sa inyo palayo sa mga bagyo. Natutunan ko na hindi ang edad ang nagtatakda ng ating lakas, kundi ang ating kakayahang magsimulang muli araw-araw. Nang tumakas ako mula sa Laguna sa edad na 13, isa lamang akong takot na batang babae na walang dala kundi ilang barya at maraming takot. Ngunit sa loob ko ay may isang determinasyon na mas malaki kaysa sa takot. Isang kagustuhang mabuhay na nanay sa lahat ng sakit. Ang aking makunot ay mamapangkaligtasan. Bawat isa ay nagsasabing isang kwentong sakit na nalampasan. Tinitingnan ko ang aking makamay ngayon, kulubot at kalyo sa paglipas ng panahon. At nakikita ko sa kanila ang kwento ng isang buong buhay. Magkamay na nakaranas ng karahasan, ngunit pinili na lumikha, mag-alaga, maghaplos. Magkakamay na natutunan na ang pagbuo ay laging mas makapangyarihan kaysa sa pagsira. Itinuro sa akin ng buhay na kahit sa pinakamalalim na kadiliman, hindi kailanman namamatay ang ating panlup na liwanag. Sa mga pinakamadilim na sandali, kung kailan tila walang pek-asa, may isang bagay sa loob ko ang tumangging sumuko. Ang liwanag na iyon, lahat tayo ay mayroon nito. Minsan tila mahina, halos hindi nakikita. Ngunit laging nandun, naghihintay na ating pakainin. Hindi ko kailanman pinayagan na nakawin ang aking dignidad. Kahit na sinubukan nilang kunin ang lahat sa akin. Makokontrol ngang aking lolo ang aking katawan, ang aking nga kilos. Ngunit ang aking nga iniisip, ang aking nga pangarap, ang aking esensya, ang maiyon ay akin lamang. Walang makakakuha ng iyong dignidad kung hindi mo ito papayagan. Tandaan ninyo iyan. Natuklasan ko na mas malakas tayo kaysa sa inaakala natin, lalo na kapag iniisip nating hindi na natin kaya. Mayroon sa loob ng bawat isa sa atin ang isang reserbangang lakas na natutuklasan lamang natin sa mga pinakamahihirap na sandali. Isang katatagan na nagugulat sa atin, na nagpapatuloy sa atin kapag tila nawala na ang lahat.
Ang oras ay hindi naghihilom ng lahat ng sugat, ngunit tinuturuan tayo nitong mabuhay kasama ang nga ito at ngumiti pa rin. Dala ko ang nga paklat ng aking kwento, ngunit hindi nila ako binibigyang kahulugan. Natutunan kong mabuhay, hindi sa kabilang nga ito, kundi kasama nga ito. Sila ay bahagingan kung sino ako, mga saksi sa paglalakbay na aking tinahak. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa kung ano ang ginawa sa akin, kundi tungkol sa kung paano ko piniling tumugon. Maari sana akong naging mapait, mapagiganti, sarado sa pag-ibig, ngunit pumili ako nga ibang landas. Pinili kong bumuong isang buhay na nakabatay sa pagmamahal, sa pagkabukas palad, sa pasasalamat sa kung ano ang mayroon ako, hindi sa galit sa kung ano ang nawala sa akin. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon sa tuwing ibabagsak tayo ng buhay. Iyan ay sigurado. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumugon sa mga pakbagsak. Kung mananatili tayo sa lupa na nagluluksa o kung babangon tayo, pakpagin ang alikabok at magpapatuloy. Kung may kilala kayong nabubuhay sa isang sitwasyon ngang pang-abuso o karahasan, abutin ninyo ang inyong kamay. Minsan ang kailangan lamang ng isang tao sa ganoong sitwasyon ay malaman na hindi sila nag-isa, na may isang taong handang tumulong, makinig ng walang pahuhusga. Ang isang kilos ng pagkakaisa ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng kawalan ng pag-asa. Humingi ng tulong mula sa mga autoridad at mga organisasyong pangproteksyon sa inyong lungsod o bansa. Sa anumang lugar sa mundo, laging may mga dedikadong tao na nagpoprotekta sa mga pinakamahina. Huwag matakot humingi ng tulong. Iyon ay hindi kahinaan. Ito ay isang gawang katapangan. Obserbahan ang mga senyales. Ang mga taong nabubuhay sa mga sitwasyon ng pang-abuso ay madalas na nag-isa, nagbabago ngang kanilang pag-ugali, may mga hindi may paliwanag na marka sa kanilang mga katawan, at nabubuhay sa isang palaging estado na mataas na alerto. Kung mapansin ninyo ang mga senyales na ito sa isang taong malapit sa inyo, huwag manahimik. Ang inyong pag-alala ay maaring magligtas ng isang buhay. Tandaan na sa anumang kultura, sa anumang bansa, ang paggalang sa dignidad ng tao ay isang universal na halaga. Walang sinuman ang may karapatang manakit, manghiya, o mangapi sa ibang tao. Lahat tayo ay karapat-dapat mabuhay ng walang takot, walang karahasan, walang pang-api. At kung ikaw ang nakdurusa, alamin mo na ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa mga kabanatangang sakit. Laging may posibilidad ng isang bagong simula, isang ibang buhay. Ako ang buhay na patunay niyan. Mula sa takot na batang babae sa Laguna hanggang sa payapang babae ng Maynila, posible ang pagbabago, posible ang pagilom, at posible ang kapayapaan. Sa mga kabigang naglakbay kasama ko hanggang sa dulong kwentong ito, hinihiling ko sa inyo na gumawang isang maliit na kilos na may malaking kahulugan. Ang inyong pagbabahagi ng video na ito ay maaring maging senyales ng pag-asa na desperadong kailangan ng isang tao. Isang bus na maaring magdala sa kanila palabas sa kanilang sariling bagyo. Kung naantik kayong kwentong ito, tulungan ninyo akong ikalat ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pagbabahaging video at pag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ay isang malaking motibasyon para sa akin na magpatuloy. Sa wakas, pakiiwan ang salitang muling paksilang sa mga komento upang malaman kung narinig ninyo ang aking kwento. Ito ay sumisimbolo sa pagkakataong mayroon tayong lahat na magsimulang muli at gawing lakas ang sakit. Maraming salamat sa pakikinig. Mula sa isang 73 taong gulang na babae na dumaan sa impyerno at nagtayong sarili niyang langit, ipinapaabot ko ang aking taos-pusong pasasalamat. Naway pakpalay ng Diyos ang bawat isa sa inyo at naway laging maghari ang pag-asa sa inyong mga puso.